Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay dito sa programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ako po si Rev. Rosalyn Carpio. Samahan po ninyo ako sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa isang bagong buhay na kaloob ninyo po sa amin. Thank you po sa masaganang biyaya na laan ninyo sa bawat isa. Dalangin ko po, Banal na Espiritu, kayo po ang manguna sa gawain po namin ito. Usap po ninyo ang puso at isip namin sa pakikinig ng inyong salita at matuto sa inyong kapahayagan sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang Bible text na babasahin po natin ay mula sa Numbers chapter 8 verse 4. At ang ating title po ay The Description of the Lampstand. Atin pong basahin sa salin ng magandang balita, Biblia. Ang ilawan ay yari sa pinitpit na ginto, gayon din ang palamuting bulaklak at ang mga tangkay nito. Ginawa ito ni Moises ayon sa anyong huwaran na ipinakita sa kanya ni Yahweh. Ang lampstand ay isang bagay na kasangkapan na nasa dakong banal o holy place sa loob ng tabernakulo o tabernacle ng Diyos sa Old Testament. Pinagawa ito mismo ng Diyos kay Moises. Ito yari sa pure gold, pitpit lamang hanggang maghugi sa isang lampstand. Ito ay may 6 na sanga, tigta-3 sa bawat gilid, at sa bawat dulo ng sanga ay may ilawan. Binubuo ito ng 7 ilawan, kasama ang nasa gitna ng lampstand. Ang 7 ilawan ay dapat panatilihing may ilaw upang magbigay liwanag sa dakong banal na tabernakulo sa lahat ng oras. Sa New Testament, isang pangitain ni Apostol John sa Book of Revelation, chapter 1, verse 12 to 13 and 20. Verse 12, nang marinig ito, lumingon agad ako upang tingnan kung sino ang nagsasalita sa akin. Ang nakita ko ang 7 ilawang ginto. Verse 13, sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang anak ng tao. Mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Verse 20, ito ang ibig sabihin ng 7 bituin na nakita mo sa kanang kamay ko at ang 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay ang 7 anghel na nagbabantay sa 7 iglesia at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Ang nakita ni Apostol John na anyong anak ng tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang iglesia ay lupon ng mga taong kumikilala kay Jesus na Panginoon. Tinanggap siya bilang tagapagligtas, sumunod sa kanyang mga utos, sumasampalataya sa lahat ng mga pangako na nakasulat sa Biblia at patuloy na naglilingkod sa Panginoong Jesus. Mga taong may banal na takot sa Diyos. Sabi ng Panginoong Jesus sa John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumunod-sunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Sa Matthew 5:14 verse 16, kayo ang nagsisibing ilaw sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng lunsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Verse 15, walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, nilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Verse 16, ganun din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at purihin nila ang inyong amang nasa langit. Purihin ang Diyos.
Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa aming napag-aralang mga salita ninyo. Tulungan po ninyo kaming maging liwanag ang aming buhay sa mga taong nakakaharap po namin. At kayo po ang makita nila sa aming buhay upang kayo patuloy na mamigyang kapurihan. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang Tinapay Mula sa Langit. Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga. Share din po natin ang videong ito sa iba upang sila din po ay mapagpala. Muli po, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. See you all tomorrow. God bless us all.